Bago ka mag-scroll, post muna. May mga kwento tayong araw-araw na hindi natin namamalayan. Ako nga pala ang yung chekadorang eabab na si Roseby at sa vlog na to ay bubuksan natin ang mundo ng panitikan. Hindi bilang aralin sa libro, kundi isang buhay na kwento nating mga Pilipino. Unsa pa man atong gipaabot. Arat na! So guys, meron tayo dito 5 katanungan na inihanda ng ating pinakamagandang si Binibining Ramos. Ngayon guys, pipili ako ng iba't ibang katanungan dito sa aking inihandang mga papel. Opo. Ngayon ay sasagutin natin ito isa-isa. So ma'am, kung ikaw ay nanonood ngayon, enjoy watching. Okay, ito na ang unang katanungan, guys. Meanwhile, ano ang nalalaman mo sa kasaysayan ng panitikang Pilipino sa Pilipinas? Magbigay ng history o legal na batayan. So guys, alam naman natin no, na ang panitikang Filipino ay dumaan sa iba't ibang panahon. Una na doon ay ang panahon ng katutubo. So may mga bugtong, epiko, awiting bayan at salawikain na ipinapasa natin sa pamamagitan ng ating bibig. Sa panahon din ng Kastila ay ginamit ang panitikan sa pagpapalaganap ng Kristyanismo. Lumitaw ang pasyon, korido at awit. Sa panahon naman ng Amerikano ay umusbong ang malayang pagpapahayag at paggamit ng Ingles. So katulad ngayon, nagsagol-sagol na yun guys, na Bisaya, na English na ta. So sa panahon sa Japones, pinahalagahan ang wikang Filipino at panitikang makabayan. Sa panahon naman ng makabago, which is ngayon, ay mas kritikal at makabuluhan ang mga akda tungkol sa ating lipunan. So, ingana jud siya ka critical guys ang karon. Pwede na! So, isa sa legal na batayan ana guys kay ang 1987 Constitution ng Pilipinas, Artikulo 14, Section 6 at 7. Ito ay nagsasaad ng pagpapahalaga sa wikang Filipino at panitikan bilang bahagi ng pambansang identidad at edukasyon nating mga Pilipino. Ngayon mga kaayabag ay dako na tayo sa ating pangalawang katanungan. So bubunot na ako dito. Ito. Ano ang panitikan para sa iyo at paano mo ipapaliwanag ito sa isang ordinaryong bata o mamamayan? So para sa akin mga kaayabab, ang panitikan ay koleksyon ng kwento, ng tula, dula at iba pang akdang nagpapakita ng karanasan, damdamin at kaisipan ng tao. So dito natin napapahayag ang saya, ang lungkot at ang pag-asa at pagkikibaka sa buhay. Kung ipapaliwanag ko naman ito sa isang bata o isang karaniwang mamamayan, masasabi ko na ang panitikan ay parang salamin. Mahiwagang salamin, kailan ba niya aaminin? So, ito ay ang salamin ng ating mga buhay. Ito ay mga kwentong nagsasalaysay kung paano mabuhay, kung paano magmahal, kung paano matuto bilang tao. So, hindi lang ito binabasa sa libro. Ito ay nararamdaman ng ating mga puso. Ngayon ay pipili na tayo ng isa pang katanungan, okay? Okay. Ano naman ang panitikang Pilipino para sa iyo bilang mag-aaral sa kolehiyo? Okay, thank you for that wonderful question. So, bilang isang mag-aaral sa kolehiyo, ang panitikang Pilipino mga kaayab
mahalagang kasangkapan sa pagkilala sa ating pagkakilanlan bilang Pilipino. Pilipino. Kinawisan ako doon, mga kaibigan. So don't you worry, dahil meron na lamang tayong 2 katanungan. So, bubunot na ako ng isa pa. Opo. Nakakatulong ba ang panitikan sa pag-unawa ko sa sarili at lipunan? Cite an author or reference na makapagpapatunay. Pwede ko ba i-cite ang aking sarili? Hindi pwede! Opo, sino ka ba? Boses. Ipinapangitan nito ang kasaysayan ng ating kultura, paniniwala, at karanasan ng ating mga ninuno hanggang sa kasalukuyan. Opo, para sa akin, hindi lang ito isang asignatura, kundi isang book ng sambayan ng Pilipino, lalo na ng mga karaniwang tao na madalas hindi naririnig sa ating lipunan. Opo, katulad ko ngayon. Naririnig mo ba ako? Ang sagot ko ay oo. Malaki ang natutulong ng panitikan sa aking pag-unawa sa sarili, sa lipunan. So sa pamamagitan nito, mas nauunawaan ko ang mga isyu tulad ng kahirapan, katarungan, flood control, corruption. Hindi pala iyon kasali. Isa din dito ay ang pagkapantay-pantay. Ayon nga kay Benvenido Lombera na isang pambansang alagad ng sining na ang panitikan ay ang salamin. Opo, isa itong salamin ng lipunan at instrumento ng kamalayan. Oo, ibig sabihin nito na tinutulungan tayo ng panitikan na mag-isip, magtanong, at milos bilang isang responsable mamamayan. Opo, ganun po. Dapat kayong makinig sa akin. Okay. Ngayon mga kaayabab ay isa na lamang. Opo, ang natitirang katanungan. Hindi na tayo bubunot ng kung saan-saan ka. Wala naman talaga tayong bubunot. Okay. Anong panitikan o panitikang Pilipino ang nagustuhan mo sa pag-aaral nito mula elementarya hanggang kolehiyo? Oo. Kaya, sige, sasagutin ko na. Sige, ngayon ay seryoso na talaga to, ha? Seryoso na to. Huwag kayong ganyan. So, isa sa pinaka nagustuhan ko nung elementarya pa ako, ay ang Florante at Laura ni Francisco Balagtas. Opo. Ito ay ang panitikan na gustong-gusto ko talaga dahil pinapakita nito ang pagmamahal, ang katapangan, ang pakikibaka laban sa pang-aapi. Nagustuhan ko rin ang mga maikling kwento, tula, at iba't iba pang kwento dahil nga para sa akin, simple lang ito ngunit malalim ang mensahe at madaling iugnay natin, opo, sa tunay na buhay nating mga Pilipino.